Pwede nga to pang pulutan, pang ulam at pang merienda na din. Ito ngayon nagte-trending na tofu square. Alam kong late na nga ako pero hindi pwedeng wala tayong entry nito. Kaya tara mga mare, simulan na natin. Syempre kailangan natin dito ng tokwa. Kahit yung mga nabibili nga sa palengke na tokwa ay pwede na yun mga mare. Bali itong gagamitin ko nga na tokwa ay nabili ko nga lang sa Dali. Tapos i-slice nga lang natin to ng pasque. Bali sa isang tokwa ay nakagawa tayo ng 9 pieces. Para nga madami ubusin ko na nga itong 3 peraso. Syempre para hindi tayo mabitin at feeling ko talaga napakasarap nito. Nakikita ko pa nga lang to sa video, nakakatakam na talaga lalo na nga yung sauce. Bali i-coat nga lang natin sa harina, itlog tapos breadcrumbs. Tapos yung ilalagay ko naman ditong pampalasa, garlic powder, onion powder tapos asin at paminta. Pero depende naman sa inyo mga mare kung ano nga yung ilalagay nyong pampalasa. Pagkatapos naman mga mare, i-coat na nga natin tong tokwa sa harina. Tapos pag na-coat na nga natin sa harina, ilalagay natin dito sa itlog. Tapos sa panghuli naman ay dito nga sa breadcrumbs. I-coat nga lang natin na maayos para nga mamaya pag maprito ay maganda nga tignan. Ganito na nga yung magiging itsura, tapos i-coat na nga lang natin yung iba para nga mamaya sabay-sabay ng iprito. Tapos naman mga mare, magpainit na nga tayo dito ng mantika. Para nga magandang pagkaprito natin, i-deep fry ko na nga lang to. At iprito nga lang natin to hanggang sa mag-golden brown. Dahil naglalagay nga sila dito ng chili oil, gagawa na nga lang tayo. Bali sa kawali, naglagay nga lang ako dito ng mantika. At para medyo red ang ating mantika, maglalagay nga tayo dito ng atsuete. Pero optional lang naman to mga mare, pwede nga kayong hindi na maglagay. Halo-haluin nga lang natin to hanggang sa lumabas na nga yung kulay ng atsuete. Pag okay na nga yung kulay ng mantika, tatanggalin na nga natin yung buto. Pagkatapos naman, ilagay na nga natin itong sili na pula. At halo-haluin lang natin to mga mare. Pag medyo nagisa na nga yung sili na pula, maglalagay naman tayo dito ng bawang. Medyo nadamihan ko ata yung bawang pero okay lang yan. Masarap din naman yan. Bali, titimplahan na nga natin ito ng pampalasa tulad nga ng oyster sauce, asin, asukal at paminta. Mas gusto ko kasi sa chili oil mga mare yung medyo matamis kaya maglalagay nga ako dito ng asukal. Pag nalagay na nga natin lahat ng pampalasa, ihaluin naman natin to. Dapat nga maliit nga lang yung apoy parang hindi nga masunog agad yung bawang. Pag medyo brown na nga yung bawang ay okay na yun mga mare, luto na. Sakto naman mga mare, tapos na nga din tayo dito magprito ng tokwa. Itabi nga lang natin yan kasi gagawa pa nga tayo dito ng sauce. Bali yung sauce talaga yung magpapasarap dito kaya dapat talaga masarap yung gawa natin. Wala nga ako nabiling mayonnaise na malaki kaya itong nakasashay na nga lang na maliliit. Bali gumamit nga lang ako dito ng 10 peraso. Tapos maglalagay nga tayo dito ng rino, kalahati nga lang yung ilalagay natin. Pagkatapos ilalagay nga natin dito ng paminta, asin, asukal, konting nor seasoning pampakulay tapos lemon juice. Bali tinatansya ko na nga lang yan mga mare, mamaya nga titikman ko na nga lang kung kulang pa nga ng lasa. Para hindi masyadong malapot ang ating sauce, maglalagay nga ako dito ng Nestle cream. Okay na nga yung mga pampalasa kaya haluin nga natin to ng maayos. Yung ganitong sauce nga mga mare, yung medyo runny. Okay na nga tayo sa chili sauce tapos sa sauce kaya ito magpi-plating na nga tayo at para matikman na nga. Grabe nung nakaraan ko pa talaga to kinikrave pero ngayon lang talaga ako sinipag magluto. Huwag natin tibirin sa sauce mga mare para nga masarap. Syempre gusto ko nga naman kayo maglalagay nga tayo dito ng chili oil. Tapos nag-sprinkles na nga lang ako dito ng onion leaves. At ayan nga mga mare, sa wakas nga't natapos na tayo. Feeling ko nga masarap nga to pag medyo mainit pa kaya ayan, titikman na nga natin.